Lumampas na ang alas 9 ng gabi at sa unang pagkakataon sa 25 taon, namatay na ang pulang neon lights ng Virgin Megastore. Sa loob nakayuko ang natitirang empleyado. May nag-aayos ng hindi nabentang CD habang ang iba'y nakatitig sa bakanteng estante, parang natigilang multo. Isang gwardiya ang nagsasara ng rehas. May isang customer na nag-aalangan tapos biglang bumalik. Bumagsak na ang kortina. Si Virginie, hindi lang siya basta tindahan. Isa siyang palatandaan, isang lugar na kailangang daanan, isang templo ng pop culture. Pumupunta kami roon para magpalipas oras, makinig ng mga album, bumili ng digital versatile disc libro o ticket ng konsyerto. Minsan, nangangarap lang ako. Ngayon, natupad na ang pangarap na iyon. Para sa maraming kabataan, noong siyam na puds at 2,000 si Virginie ay isang ritual ng pagdadaan. Pumupunta kami doon pagkatapos ng klase kasama ang barkada. Doon namin nadidiskubre ang bagong banda. Doon namin binibili ang CD ng aming kabataan. Noong Hunyo 17, 2013 natapos ang pangarap, walang pag-aaklas o apoy. Isang pindot lang sa bato ng administratibong pagsasara, tinanggal agad ng lalaki ang 1,000 empleyado. 5 tindahan nagsara sa isang taon, 22M utang. Magfa-file ng bankruptcy bukas ang Virgin Megastore. Lahat ng tindahan sa France at 1,000 empleyado nito ay apektado. Pero ngayon, paano nga ba sumabog sa ere ang isang imperyong kultural na minahal ng publiko? Bakit hindi nagbago ang Virgin gaya ng Federasyon Nacional des Cadres o Kultura? Anong mga aral ang matutunan mula sa pagkabagsak na ito para maiwasan ang parehong pagkakamali sa mundong mabilis magbago dahil sa streaming? Kamusta Team Mindset? Sana ay okay kayo. Salamat kay Jonathan na nagmungkahi ng ideyang ito at sa lahat ng sumali sa ating huling survey. Ang video tungkol sa Mercedes laban sa BMW ay paparating na pero medyo mas matagal lang itong kunan. Kaya nagpasya akong magsimula kay Virgin. At ngayon, babalikan natin ang isang alamat na tatak, isang pangalan na tumatak sa ating kabataan. At maintindihan kung bakit ang Virgin Megastore, ang ikon ng musika, sine at retail ng kultura ay hindi nakaligtas sa panahong siya mismo ang tumulong likhain. Simulan na natin. Si Richard Branson, anak ng abogado at flight attendant, may dyslexia, hindi mahusay mag-aral at itinakwil ng tradisyonal na paaralan. 16 na taon siya nang tumigil sa pag-aaral. Hindi dahil sa rebelyon, kundi dahil hindi akma sa kanya ang sistema ng edukasyon sa Britanya. Nagtayo siya ng maliit na magazine na student para sa mga estudyante tapos nahilig sa musika. At dito, may isang ideya na bumabagabag sa kanya. Bakit napakakomplikado bumili ng plaka nang hindi hinuhusgahan? Nagtayo sila ng tindahan kasama ang 3 kaibigan kahit walang karanasan. Ang kanilang tindahan ng plaka ay hindi katulad ng kahit anong kilala. May mga unan sa sahig, tsaa sa bakal, paulit-ulit ang rock music at isang gintong patakaran. Pwede kang makinig, manatili, mag-relax at makipagkwentuhan kahit hindi ka bumili ng kahit ano. Nagbibigay sila ng bagong pagkakataon para makita ang mga tinanggihan ng industriya. Tinawag nila itong Virgin dahil baguhan pa sila sa negosyo. At sa totoo lang, wala talagang naniniwala rito. Tinutulungan ng Virgin Records ang daan-daang kabataan sa bansa na makapaglabas ng record. Mga 6 na shilling ang mas mura or 6 hanggang 8 shilling ang mas mura kaysa saan man. Kasabay nito, nagsisimula rin sila ng mga bagong grupo na hindi pinansin ng malalaking kumpanya at kapag nakikinig ka at binibigyan sila ng pagkakataon na subukan ang sarili nila. Kahit di inaasahan, naging sobrang patok ito sa kabataan at mataas ang benta. Na-realize ni Richard na mas mahalaga ang karanasan kaysa sa produkto. 17 taon matapos, yumanig ang Champs-Élysées sa dagsa ng tao dahil sa pagbubukas ng Virgin Megastore. 3 palapag na 4,000 at 500 metro kwadrado, pulang ilaw, paulit-ulit na tunog at mga lalagyan ng vinyl sa paligid. Bagong templo ng kabataang kultura ito. Sa loob, kumikislap ang mga estante na parang candy, CD, vinyl, cassette, comics, libro, poster, digital versatile disc at higit sa lahat, saan man may mga listening station. Mag-headset ka lang, makakakita ka ng artista. Hindi mo kailangan bumili, pwede kang manatili ron ng ilang oras, mangarap at magdiskubre. Mga kabataan, di nyo alam ang na-miss nyo? Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga tao sa henerasyon ko, pero ang saya talaga na makadiskubre ng maraming musika ng ganun. Mahal ko ang teknolohiya.
Pero pakiramdam ko, mas pinahalagahan namin ito dati. Ang Virgin, parang MTV America, nung siyam napods na parang naka-steroids. After school para sa mga ligaw na kabataan at tagpuan ng mahilig sa rap, rock, techno at metal. Pupunta ka para sa bagong Daft Punk, uuwi na may dala ng pinakabagong Tarantino. Sa gitna, makakakita ka ng manga na naiwan lang doon. Noong 2000 ang Virgin Megastore ay nasa New York, Tokyo, Madrid, Berlin, Sydney, ngunit ang Paris ang pinakatampok na tindahan. 20% ng kabuuang kita ng Virgin France ay galing lang sa tindahan sa Champs-Élysées. Si Richard Branson, na naging superstar sa negosyo, ay nakikita sa mga larawan sa mga istante. Pumupunta ang mga artista para mag-showcase, pumipila ang tao sa gabi para sa CD launch, nagpapapirma ng poster at bumibili ng konsyerto ticket. Ang Virgin ay ekstensyon ng kolektibong imahinasyon. Hari ang CD, sumisikat ang digital versatile disc, bumabawi ang video game. Lumalaki ang kita at nangangarap na si Branson ng isang Virgin Megastore sa Kalawakan. Habang nakikinig tayo ng Spice Girls sa Virgin sa Champs, may batang geek mula California na naglunsad ng website na nagbago ng lahat. Babalikan natin yan mamaya, pero ang totoo, walang nakakaramdam na nagsisimula ng mabiyak ang pundasyon. Dahil sa dami ng impormasyon, proyekto at ingay. Sa magulong kwarto sa universidad, isang 19 anyos na binatilyo ang nag-upload gamit ang ilang linya ng code. Katatapos lang niyang ideklara ang giyera sa industriya ng musika. Siya si Sean Fanning. Walang ama, abala ang ina. Natutunan niyang mag-code sa computer ng kanyang tiyuhin sa pagitan ng dalawang laro ng Quake, ang programang kakalunsad lang niya. Isang software para magbahagi ng music files, codename Napster, may simpleng search bar at mahiwagang download button. Sa ilang linggo, parang malakas na alon ang nangyari. Libo-libo. Tapos milyong mga kabataan ang nagpapalitan ng musika libre. Instant Metallica, Nirvana, Dr. Dre, Half Punk, lahat umiikot sa bilis ng liwanag. At higit sa lahat, wala nang kailangang pumunta sa tindahan. Sa simula, sa Virgin, natatawa pa kami. Isang piratang site lang naman, hindi niyan kayang patayin ang isang pandaigdigang makina. Sagrado ang mga CD at kontrolado na natin ang mga customer. Nandyan sila araw-araw. Kaya, bakit ka pa mag-aalala? Pero ito pa lang ang simula. Noong 2000 at isa inilunsad ng Apple ang iPad at noong 2003 pinayagan ng iTunes Store na legal na mag-download ng isang kanta sa halagang 99 na sentimo. Opisyal nang idineklara ang pagkamatay ng CD. Mas malala pa, abala na si Branson sa iba. May mga eroplano siyang paliliparin, tren na papalitan ng pangalan, pangarap sa kalawakan at matibay na paniniwala. Dahil hindi na sa mga tindahan ang hinaharap ng Virgin, ibinenta niya ito. Ibinenta ang Megastore France kay Lagardère, isang kumpanyang Pranses. Matitira na lang ang malalaking tindahan sa gitna ng lungsod at ang luma nilang modelo ng negosyo. Sumisikat ang Amazon, lumalakas ang Fnac.com at bumabagsak ang presyo ng CD sa supermarket. Sa Virgin, tuloy pa rin ang bentahan namin ng metal, jazz at electro. Nagsisimula na kaming maglagay ng mga headset, mug at t-shirt sa mga istante. Isang leader ang hindi sinasadyang nagbigay ng buod sa sitwasyon. Palaki ng palaki ang nababawas sa kinikita ng musika. Kailangan naming mag-diversify, pero ang diversification na ito ay huli na. Bumagsak na rin ang United Kingdom. Ibinenta ni Branson ang Virgin Megastore sa England sa isang investment fund na pinangalanang Zavy. Pagkalipas ng isang taon, nalugi ang Zavy. Nawala na ang pangalan ng Virgin Megastore sa mismong pinagmulan nito. Bumagsak din ang Estados Unidos, Times Square, San Francisco, Orlando. Tumaas ng sobra ang renta, bumagsak ang benta at tuluyang nagsara ang Virgin Megastore United States of America. At dito sa Pransya, akala natin ay ligtas tayo. Dahil sa Champs-Élysées, sa hilig ng mga Pranses sa kulturang pisikal, at dahil nagbebenta rin kami ng libro, digital versatile disc at ticket sa konsyerto. Sinusubukan natin iba't ibang bagay, gumagawa ng display sa bintana at pumipirma ng partnership sa mga artista para sa pribadong pagtatanghal. Inaayos natin ang mga seksyon para lumikha ng trendy na espasyo at maglunsad ng espesyal na promo sa e-commerce site. Sa loob, may ilan pa ring naniniwala. Sinasabi natin na malakas pa rin ang brand, na ang pangalan na Virgin ay may bigat pa rin. Sa magandang plano at kaunting oras, maiiwasan ng barko ang iceberg.
Sa tore ng salamin sa pinakamataas na palapag, bumaba ng 15% ang 3 buwang benta at sumobra ang stock. Ang renta ng tindahan sa Champs ay higit sa 1 milyong euro kada taon. At higit sa lahat, walang anumang kapani-paniwalang digital na plano. Mabagal ang e-commerce site, pumapatok ang Spotify, Deezer at Netflix, habang si Virgin ay nagbebenta pa rin ng CD at digital versatile disc sa 29 na euro at 79 na sentimo. Habang nagaganap ito, tinangkang ayusin ng Butler Capital Partners ang direksyon. Binili nila ang Virgin France mula sa Lagardère noong 2008. Pagkatapos ng 4 na taong sunod-sunod na pagkalugi, nauubos na ang pasensya. Resulta ang mahalaga sa shareholder, hindi alaala. Kaya gumagawa tayo ng paraan, nagtatanggal ng 200 tao, nagsasara ng maliliit na tindahan na hindi kapansin-pansin. Sa natitirang tindahan, pinalitan natin ang plaka ng iPhone case, figurine at board game. Pero hindi ito umepekto. Dahil sa sobrang kagustuhang magbenta ng lahat maliban sa musika, nawala ang ating kaluluwa, ayon sa isang dating regional director. Noong 2012 may 22 utang ang sangay sa Pransya at may bagong chief executive officer na itinalaga. Tinalakay niya ang estratehiya at pagpoposisyon ng produkto. Plano niyang gawing lifestyle destination ang Virgin pero walang bumibili. Noong Enero 2013 Virgin. Opisyal na nagsumait ng bankruptcy ang Megastore France. Itinigil ang pagbabayad, binuksan ang proseso ng judicial recovery. Pero ang totoo, hindi na talaga mangyayari ang pagbangon. Isinara ang tindahan at sabay nag-walk out ng ilang oras ang lahat ng empleyado ng Virgin. Isang simbolikong kilos na wala namang mababago. Si Butler, pangunahing shareholder na may utang na 22 milyon, ay nagdeklara ng bankruptcy 4 na taon matapos bilhin ng kumpanya mula sa Lagardère. Investment fund lang yan, alam na natin paano yan. Bumibili sila ng mga problemadong kumpanya, pinapatakbo ng ilang taon, tapos ibebenta at lilipat na sa iba. Iyan ang irony ng kapitalismo. Habang pinapormal ng hukuman ang proseso, sa mga tindahan, nagsimula na ang sale at dagsa ang customer para sa 50% diskwento, hindi nila alam na ito'y nakatagong liquidation sale. Sa istante, tinatanggap ng empleyado ang mga ngiti, plastic na bag, promo, pero may bigat sa dibdib. Ngayon, 1,200 trabaho ang nanganganib mawala. Kung hindi tayo magkaisa, mawawala talaga, kaya magkaisa tayo. Hinihikayat namin ang mga artista na suportahan kami dahil nagtrabaho kami kasama nila. Nag-autograph signing at showcase kami rito kaya hinihikayat naming suportahan kami ng mga artista. Kahit takot, umaasa pa rin kami sa himala. Nagpanawagan ang pamunuan at lumapit sa mga mamumuhunan, ngunit walang tumibay na alok. Binabawi na ng may-ari ang pwesto at umalis na rin ang mga kliyente. Wala nang gustong magdagdag ng kahit €1. Sa modelong amoy kamatayan, nagsimula na ang countdown. Alam ito ng empleyado. Sa loob ng silid ng Korte ng Komersyo, mabigat ang katahimikan. Bumagsak ang desisyon na parang isang matalim na hatol. Walang tinanggap na alok ng pagkuha, walang planong pagpapatuloy o restrukturisasyon. Likidasyon lang. Ang Virgin Megastore France ay tuluyan ng hinatulan. May email na dumating sa lahat ng internal mailbox, ang subject ay agarang pagsasara ng mga tindahan ngayon na, hindi bukas o sa weekend. Ang binanggit na dahilan ay seguridad. Sa totoong buhay, walang naloloko. Ang pinakamitikal na Virgin ng bansa ay pumanaw na. Sa display window, may mannequin na nakapulang vest at karatula. Dito, binebenta namin ang aming buhay. Humihinto ang mga tao. May kumukuha ng litrato, may umiiyak. Nauubos na ang display, tinatanggal ang karatula, nawawala ang pulang logo sa mga kalsada ng Pransya at ang alaalay inilalagay na lang sa mga kahon. Sa gitnang silangan, nananatili pa rin ang Virgin Megastore sa ilalim ng lisensya at buhay pa rin ang pisikal na kultura roon. Sa Pransya, tumigil na ang puso, patay na ang Virgin Megastore. Hindi dahil sa biglang krisis, kundi sa mabagal na virus ng kayabangan, pagkaantala, maling desisyon at mundong nagbago nang wala siya. I-search mo ang Virgin Megastore sa Google. Makikita mo ang lumang larawan, malabong video, bakanting display, alaala, panghihinayang at isang tahimik na aral. Hindi lang basta tatak ang Virgin, ito ay kulturang relihiyon at henerasyonal na palatandaan. Narito ang 3 aral sa pag-iisip mula sa pagbagsak ng Virgin Megastore. Una,
Ang inobasyon hindi nagpapasabi, kundi pumapalit. Nang lumitaw ang Napster, natawa ang industriya. Nang lumabas ang iPod, nagduda sila. Pero habang natatawa sila, umaalis na ang mga customer at hindi na muling nakuha ng Virgin ang mga ito. Ang ikalawang aral, hindi nagbibigay proteksyon ang tagal ng panahon sa kahit ano. Maari kang mangibabaw sa isang industriya ng 30 taon. Isang siklo lang ng teknolohiya, kakulangan ng pananaw, at guguho ang iyong kaharian. At ang huling aral, walang logo na panghabang buhay, maaari kang tawagin na birhen. Kodak, BlackBerry o MSN na napag-usapan na natin sa channel. Magbago ka, kundi mawawala ka. Ang nostalgia ay hindi nagbabayad ng upa. Ang nagpoprotekta ay ang pag-aangkop, ang pagkilos, at ang malinaw na pag-iisip sa harap ng pagbabago. Tulad ng natutunan ni Tati sa sarili niyang karanasan, may isa pang kilalang tindahan na biglang nawala dahil sa hindi inaasahang pagkakamali ng pamilyang nagtatag nito. Tulad ng nakikita sa video na ipinapakita.